Mabilis sila nagtungo sa locker at nagbihis. Sinuot nila ang kulay itim na jumpsuit na gawa sa lambskin at leather. Nakasukbit sa magkabilang bewang ni Sabrina ang isang pares ng latigo na yari sa buntot pagi. Isinuot naman ni Sisi ang kanyang itim na sniper bag sa likod, samantalang mabilis na ipinilupot ni Jasmine ang kanyang combat belt na punong-puno ng mga throwing knives sa kanyang bewang. Matapos na maghanda ay umakyat na sila sa bahay ni na Jasmine at lumabas para sumakay sa naghihintay na van sa kalsada. Sumakay ang tatlo sa loob ng isang black na SUV. Sinuot na nila ang kanilang itim na mask. Ito magiging disguise nila sa mga tao at mga kalaban. Kailangan nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan para sa kaligtasan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Angels, hindi na makita natin drone ng lumilipad na target. May hinala kami na pumunta na ito sa ospital, kaya doon tayo hindi diretso. Pagbibigay alam ng driver ng van sa mga assassin, tumango naman ang mga to. Wala pang 15 minuto ay narating na nila ang ospital. Kaagad silang nagbabaan. Madilim sa paligid at tahimik. Ang tanging maririnig lamang ay ang mga ingay ng mga sasakyan sa kalsada sa di kalayuan. Ipinarada ng driver ang van sa parking lot. Nasaan na kayong aswang na yun? Nagtatakang tanong ni Jasmine matapos silang lumingalinga sa paligid pero bigo silang makita ang bakas na aswang. Sabay-sabay na napatingin ng tatlo sa itaas ng ospital matapos marinig ang tini ng isang babae at kitang-kita nila sa bintana ng gusali na naroroon ng aswang. Nakadungaw ito sa may bintana ng ICU or nursery kung saan nilalagay ang mga bagong silang na sanggol. Nakita ito ng nurse na naka-assign doon kaya ito tumili. Huli ka, Balbon. Ako nang bahala sa kanya. Sambit ni Sisi at inihanda ang kanyang sniper. Kaagad niyang pinaputukan ng aswang pero sinadya niyang huwag itong patamaan bilang warning shot. Tumama ang bala sa pader ng ospital. Napukaw ang atensyon ng aswang kaya tumingin ito sa kinaroroonan nila. Nang mapansing may mga dalang armas sa mga to ay lumipad ang aswang palayo gamit ang malalaki niyang pakpak na gaya ng sa isang paniki. Kaagad nagtakbuhan ng tatlo papunta sa direksyon kung saan lumilipad ang naturang nilalang. Angels, tumingin kayo. 90 degrees. Instruction ni Sisi kina Jasmine at Sabrina matapos siya makita ang red na vision ng lumilipad na aswang sa kanyang night vision contact lens. Lumundag si Sabrina patungo sa bubungan ng ambulansya na nakaparada sa parking lot. Binunot nito ang latigo na nakasabit sa kanyang bewang at iwinasiwas pa itaas. Humaba ng humaba ang latigo hanggang sa tuluyang abutan ng dulo nito ang paa ng halimaw. Napasigaw sa sakit ang halimaw matapos pumulupot sa isang paa nito. Ang latigo, umuusok pa ang kanyang binti dulot ng high-tech na sandata na yari sa buntot pagi. Buong puwes ang hinila ni Sabrina ang latigo pa ibaba. Ikinampay naman ng aswang ang kanyang mga pakpak para magpatuloy sa paglipad at pagtakas. Subalit, sadyang malakas si Sabrina dulot ng matinding pagsasanay. Kaya nagawa niyang hilain pa ibaba ang aswang. Inihagis niya ito sa pader ng ospital kaya tumalsik ang katawan nito. Muli itong bumangon para harapin ang tatlo. Umatungal ito ng malakas. I think isang lalaking wakwak ng aswang na yan. Level 3 siya, kaya mukhang makapalaban tayo. Pagbibigay alam ni Jasmine sa mga kasama matapos matitigang maigi ang nakakilabot na nilalang. Humaba ang dila nito at dinilaan ang kanyang sugat sa paa kung saan pumulupot ang latigo ni Sabrina. Humilo matapos padaanan ng kanyang dila. Mga lapastangan, sino kayo para mangyalam sa akin? Kami, ang mga anghel na kalaban ng kasamaan at kadiliman. Tagapuksa ng mga aswang para ipagtanggol ang sangkatauhan. At naniniwalang hindi madadaig ng kasamaan ng kabutihan.
Kami ang Phobious Angels. Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Mabilis na inilabas ni Jasmine ang kanyang dalawang kutsilyo. Inihagis niya ang mga to sa aswang, subalit hinarang nito ang kanyang pakpak, kaya tumalbog lamang ang mga patalim. Nalaglag naman ang panga ng mga asasin. Magbabayad kayo sa pagiging pakialamera nyo. Banta sa kanila ng halimaw. Umatungal ito ng malakas na tila ba may tinatawag. Ikinumpas nito ang kanyang pakpak ng ubod ng lakas at lumika ito ng malalakas na hangin na nagpatalsik sa tatlo. Napahiga naman ang mga babae sa sahig dulot ng malakas na impact ng hangin. Maya-maya ay may narinig sila mga angel. Kasabay nito ay biglang may tumalon kina Jasmine at Sisi. Mga halimaw ito na kasing laki ng aso at itsurang pinaghalong kambing at aso nga, na hindi maintindihan dahil sa sobrang pangit na mga to. Mapupula ang mga mata, makapal at kulay itim ang balahibo, patulis sa mga tenga, mahaba ang mga naglalaway na mga huso na pinalilibutan ng matatalas na pangil. Kumakawag-kawag ang buntot ng mga to. Ito ay mga sigbin na siyang alaga ng kanilang kalabang aswang. Good boys, kayo na ang bahala sa kanila. Utos ng wakwak sa dalawang alaga at lumipad na palayo para tumakas. Sinakmal ng sigbin si Jasmine sa braso, kaya nabitawan nito ang kanyang hawak na kutsilyo dulot ng sakit, pero umatungal ang halimaw dahil sa nalasahan nito ang bawang sa dugo ni Jasmine. Tinurukan sila ng garlic serum kanina sa headquarters, kaya nasa buong system na nila ito ngayon. Naitulak ni Jasmine ang sigbin. Crimson, habulin mo ang target. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Copy that, Agent Emerald. Ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat kayo. Sagot naman ni Sabrina at tumakbo na upang sundan ang tumatakas na nilalang. Pinulot ni Sabrina ang kutsilyo ni Jasmine at tuluyan ang tumakbo. Kinuha naman ni Jasmine ang punyal na nakasukbit sa kanyang bewang at kaagad itong isinaksak sa sigbin. Sumabog ang sigbin at nagkalat ang dugo at laman nito sa sahig at sa damit ni Jasmine at Sisi. Si Sisi naman ay pinagsusuntok ang isa pang sigbin at pinakain niya ang kanyang hikaw dito. Sa loob ng 3 segundo lamang ay sumabog din ang natirang sigbin matapos sumabog ang earring bomb ni Sisi. Gaya ng kasama nitong halimaw ay nagkalat din ang laman loob at dugo nito sa sementadong sahig. Magaling. Nice move, Agent Indigo. Same to you, Agent Emerald. Nakangiting sabi ni Sisi sabay kindat kay Jasmine. Samantala, mga nasa 100 ng talampakan na ang taas ng lipad ng aswang nang abutan nito ni Sabrina. Napatingala siya sa aswang at malakas na ibinato ang tansong kutsilyo sa aswang. Napahiyaw sa sakit ang nilalang matapos tumusok sa likod niya ang patalim. Humaba ang dila nito at ipinulupot sa leeg ni Sabrina sa kabuong lakas na inihagis ang babae sa isang sulok, kaya halos mawala ng ulirat ito sa lakas ng impact. Kinuha naman ang pagkakataong iyon ng aswang para makatakas. Crimson, ayos ka lang ba? Malakas ang pagkakahagis niya sa'yo. Nag-aalalang tanong ni Sisi matapos silang alalayan ni Jasmine na makatayo si Sabrina. Nakatakas siya. Hindi ko siya nahuli. Pero bumaon sa kanya yung drawing knife mo. Kung hindi man natin siya nahuli sa ngayon, mag-iiwan naman ng sariwang sugat ang kutsilyo na ibinato mo sa kanya. Kahit dilaan pa niya ng ilang beses ang sugat niya sa likod, hindi basta-basta ito maghihilom dahil gawa sa bronze yung knife. Malaking tulong pa din ang ginawa mo para madali natin siya mahanap sa katawang tao niya. Alam mo, tama itong si Jasmine Sab. Alam ko maraming tao dito sa lugar natin ha. Pero try pa din natin mag-observe kung sino yung may sugat sa likod. At pagkatapos, saka natin siya imbestigahan kung saan niya ba nakuha ang sugat na yon. Suporta naman ni Sisi. Nilisan ng 3 lugar at sumakay na sa SUV na siyang service nila. Napatakip na lamang
ang kanilang driver na si Kiko ng ilong dahil binalot ng lansa ang loob ng sasakyan dahil puno-puno sina Jasmine at Sisi ng mga dugo ng sigbin. Umalis na sila sa labas ng ospital at tanging naiwan ang mga sariwang dugo at laman loob ng mga sigbin sa sahig ng parking lot. Samantala, sa isang luma at abandonadong gusali ay namimilipit sa sakit ang wakwak matapos nitong bunutin ng kutsilyo sa kanyang likuran. Pompey's Angels, buwisit sila. Akala ba nila ay hindi ko sila makikilala? Timbre ng boses parang nila ay pamilyar na sa akin. Kaya magbabayad sila. Paglalaroan ko sila at paghahandaan ko ang muli namin pagharap at sisiguraduhin kong mamamatay sila. Nanginginig sa gigil na wika ng halimaw. Maya-maya ay nagpalit na siya ng anyo. Bumalik ito sa pagiging tao pero dahil sa madilim na gusali at walang ilaw ay nakakubli sa kadiliman ng mukha nito at nanatiling lihim ang pagkakakilanlan ng aswang. Kinabukasan, naabutan ni Sabrina ang mga estudyante, mga profesor at guard na nagkakagulo sa school garden. Nagtaka naman siya dahil kakapasok niyo lang. Alas 6 pa lang ng umaga at wala pa mga klase dahil mamayang alas 7 pa magsisimula ang mga to. Wait, excuse me. Anong meron? Usisa nito sa isang lalaking estudyante na nakikiusyoso sa kumpulan ng mga tao. Naku, si Kuya Alan kasi, yung janitor natin, natagpuang walang malay dito sa garden. Pero gising na din siya ngayon. Sugatan nga lang at dadali na sa ospital. Ang sabi niya sa mga guard at pulis, inatake daw siya ng aswang. Mabuti na lang at inabutan ito ng araw kaya umalis na yung halimaw. Yun nga lang, dahil sa pagkashock ay nahimatay si Kuya Alan. Kawawa naman. Sagot at paliwanag ng estudyante kay Sabrina. Pero napasinghap ang babae matapos makita nakaupo sa wheelchair ang sugutang janitor na tulak-tulak ng isang nurse. Mang Alan, Tawag nito sa mama. Tumingin naman ito sa kanya at ngumiti na tila ba sinasabing ayos lang ako. Pinanood niya ang lalaki nakaupo sa wheelchair na isinakay sa ambulance at tuluyan na itong dinala sa ospital. Dahil sa nangyari ay nagpadagdag ng mga guard ang university tuwing gabi para na din sa kaligtasan ng mga estudyante may klase ng gabi. Ang mga magulang naman ay sinusundo na ang kanilang mga anak dahil sa pag-aalala na baka maging biktima din ng aswang ang mga to. Lumipas ang mga araw at kumalat ang balita at lalong nabalot ng takot ang buong bayan dahil sa gumagalang aswang. Lumabas ng gate ng university sina Jasmine, Sabrina, Sisi at Daya. Alas 10 na ng gabi na matapos ang uling klase ng 4 na babae. Pumara sa kanilang harapan ng kulay pink na 911 GT3 Touring Porsche sports car. Napakaganda nito at rare dahil hindi nga masyadong sikat ang mga pink na kulay ng kotse. Bumukas ang pinto nito sa unahan at bumaba si Phoebe na naka-pink na beanie t-shirt at fitted na black pants. Hindi nagtagal ay pumara na din ang itim na sedan at lumabas ang ama ni Daya na si Victor upang sunduin ang anak nito. Oh, paano girls? Nandito na si Uncle. Mauna na ako sa inyo ha. Wait, pamangkin. Sino yung hot daddy na parang kaedad ko lang? Uncle, si Tito Victor yan. Papa ni Daya, yung classmate namin. Ah, ganun ba? Pakilala mo naman ako. Hoy Uncle, nakakahiya ka. Huwag mo sabihin na pati si Tito Victor ay bet mo. Just don't worry. Okay lang sa akin na makilala ang uncle mo since mag-classmate at kaibigan naman kayo nitong anak kong si Daya. Nice to meet you, pre. Singit ni Victor sa usapan ng mag-uncle, saka nakangiting iniabot ang kanyang kamay kay Phoebe. Nakangiting tinanggap naman ito ni Phoebe na namumula ngayon ang pisngi.
Nagshakehan sila habang nakatingin sa isa't isa. Napairap na lamang si Jasmine dulot ng kahihiyan sa kanyang mga kaibigan sa inaasal ng kanyang uncle. Nice to meet you too, Papa Victor. Kinikilig na sagot ni Phoebe sa di maikakailang makisig na lalaki kahit na may dalaga na itong anak. Hoy, Jasmine, sino yung tatawagan mo? Sino pa ba? Siyempre si Daddy. I will tell him na late na ako nakauwi at nakatulog dahil inuna mo pang makipaglandian. Hay nako, oo na, eto na. Kontrabida ka talaga sa love life ko. Sige na, uuwi na tayo. Walang nagawa si Phoebe kung di ang magpaalam na sa mga kaklase ni Jasmine at sa crush niya na si Victor. Nahuli ni Victor na nakatingin sa kanyang anak na si Daya na halatang pigil na pigil sa pagtawa. Napakibit balikat na lamang ang lalaki. Niyaya niya nang sumakay ang 3 dalaga sa kotse niya. Nakaugalian niya nang isabay ang mga kaibigan ni Daya tuwing aabot ng 10 oras ng gabi ang klase ng mga to sapagkat mahirap nang mag-commute dahil kakaunti na lang ang mga pasahero. Naunang sumakay si Daya sa tabi ng driver seat at papasok na din sana ng sedan si Victor pero pinigilan ito ni Sabrina matapos mapansing may bahid ng dugo ang likod nito. Teka, Tito Victor, dumudugo yung likod niyo. Ano po nangyari? Okay na po ba kayo? Kinapaka pa ni Victor ang kanyang likod at nakita niya na may bahid ng sariwang dugo ang kanyang kamay. Ha? Oo nga no. May nangyari kasi kagabi nung sinundo ko to si Daya. Pero huwag ka na mag-alala, Iya. Ipapagamot ko na lang to kay Aya Inday pag-uwi. Sigurado po ba kayo, Tito? Baka malala na po yan. Dumiretso na kayo muna tayo sa ospital. No, it's okay, Iya. Promise, okay lang ako. Sumakay na kayo at malalim ng gabi. Alam niyo naman, hindi nasip sa panahon ngayon. Tanggi naman ni Victor at muli silang niyayang sumakay na ng sedan. Bago pa makasakay ng kotse, ang nag-aalalang si Sabrina ay pinigilan ito ni Sisi sa pamamagitan ng paghila nito sa kanyang kamay. Wait lang, Sab. Huwag ka muna sumakay. Naisip mo bang naisip ko? Halos pabulong nitong tanong kay Sabrina. Nag-type si Sisi sa notes ng kanyang smartphone at ipinabasa kay Sabrina. Nakalagay dito ang mga katagang, "Merong sugat sa likod si Sir Victor. Hindi ba't sa likod mo natamaan ng kutsilyo ang aswang?" Nanlaki naman ang mga mata ni Sabrina sa nabasa. Teka, imposible. Ang bait-bait niyang tao. Kaya imposibleng siya yun. Huwag muna tayo mag-jump sa kanyang conclusion. Mag-investigate pa tayo. Mahina at mababa ang boses na paliwanag ni Sabrina kay Sisi. Sa loob-loob niya ay sana nagkataon lang. Sumakay na sila sa backseat ng kotse. Tahimik ang dalawa na nakatingin sa mag-ama. Napansin naman ito ni Victor kaya hinayaan niya na lang ang mga to. Inisip na lang niya na malamang ay pagod at inaantok na mga pasahero niya. Isa pa ay nakatulog na din si Daya kaya ayaw niya nang lumikha pa ng kahit anong ingay. Pasimpleng nagnanakaw ng sulyap si Sabrina kay Victor sa rearview mirror. Tinitingnan niya ang maamo nitong muka. Imposible maging aswang ang napakabuting tao na gaya ng kanyang Tito Victor. Alam niya na posible pero ayaw niyang isipin. Marami nang nagawang kabutihan sa kanya ang taong ito kaya hindi patas na husgahan niya ito dahil lamang sa isang sugat sa likod. Nang marating na nila ang kanto kung saan ang daan papunta sa bahay ni Sabrina at Sisi ay bumaba na ang dalawa at nagpasalamat kay Victor. Hindi na nila ginising pa si Daya para magpaalam dahil nga sa batid nilang pagod ito. Pumunta sa headquarters ng Phobias Org sina Sabrina at Sisi upang i-report ang nangyari. Nasa office sila ngayon ni Phoebe at nag-uusap-usap. Alam ko mabait si Sir Victor. Gusto ko nga siyang gawing sugar daddy eh. Pero sunod-sunod yung mga ebidensya na isa siyang aswang. Nung pumunta kami sa kanila kasi in-invite kami mag-lunch, nalaman namin na hindi siya naniniwala sa Diyos tapos ayaw niya din sa asin. Nakakaloka, diba? Tapos, kagabi,
May sugat siya sa likod kung saan nasaksak ni Sab ang nakabardagulan naming aswang. Lahat yon red flag, mga senyales na isa siyang aswang. Paliwanag ni Sisi na nakaupo sa velvet pink desk chair ni Phoebe at nilalaro ang mga ballpen na koleksyon ng boss nila. Si Sabrina naman ang nahihiya para sa ginagawa ni Sisi. I agree. Napakagwapo ni Victor para lang maging isang aswang, no? Pero kailangan natin makumpirma ang ating hinala. Pagsang-ayon ni Phoebe kay Sisi, subalit pinalo nito ang kamay ng babae, kaya ibinalik nito ang nilalaro niyang ballpen sa lagayan. So, ano nang gagawin natin, Amkel? Hay nako, I hate to say this, pero kailangan niyong gawin ang trabaho niyo. No exemption. Alam kong mabait si Victor, pero kung siya at ang wakwak na inyong nakalaban na iisa, ibig sabihin ay pakitang tao lang lahat dahil ang dami nang napatay na inosente ng aswang na yon. Ito ang mission ng organization natin, ang parusahan ng mga aswang na pumapatay ng mga inosente. Paliwanag ni Phoebe na dumurog sa puso ni Sabrina. Kung sakaling ang Tito Victor niya nga ang aswang, ay kailangan nila itong patayin. Pero paano nalaman si Daya? Mahal na mahal nito ang kanyang ama at hindi lubos maisip na Sabrina na siya ang kailangang pumatay sa ama ng kanyang kaibigan. Napakakomplikado ng sitwasyon pero kailangan nilang gawin ang nararapat alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Sab, alam kong mahirap, pero isa ka ng angel na organization na to. Kailangan mong gampanan ang iyong obligasyon at sinampaan bilang assassin. Kung ganun, wala na po akong ibang pagpapipilian. Pupunta na po kami kina Daya para mag-imbestiga. Good morning mga gandara. Wala si na Ma'am Daya at Sir Victor ngayon. Pero tuloy kayo. Ipaghahanda ko kayo na makakain habang hinahantay niyo sila. Nakangiti pa din ito ang pagbibigay alam sa magkakaibigan kaya pumasok na sila sa loob. Halos mabali ang leeg ng tatlo dahil sa paglingalinga sa paligid para mag-obserba kung meron bang kakaiba or kahit anong ebidensya na nagpapatunay na aswang si Victor. Subalit, narating na lang nila ang dining room ay wala pa din silang nakikitang kakatwang bagay. Ay naku, mainit sa labas. Siguradong nauuhaw na kayo. Ano bang gusto nyong inumin? Juice o soft drinks? Water na lang, Yaya Inday. Nagbibilang kasi ako ng calories. Sagot ni Jasmine habang nakangiti, pero bago pa man muling makaimik ang kasambahay ay natigilan silang lahat dahil may kung anong nagkalampagan na ingay mula sa kusina. Halos sabay-sabay silang napalingon sa direksyon kung nasaan ang kitchen. Teka, akala ko ba wala sa na Tito Victor at Daya dito? Sino yung nasa kusina? Ay hindi ko din alam eh. Mabuti pasamahan niyo ko, i-check natin. Paanyaya sa kanila ni Yaya Inday at sumunod naman sila dito papunta sa kusina. Nang marating nila ang kusina ay wala namang tao. Pero napansin ni Sabrina na bukas ang bintana. Ay Diyos ko, Ginoo. Bukas ang window. Baka may pusang nakapasok at naghahanap ng mga kain kaya nagkalampagan ng mga gamit at natakot ng umingay. Kaya tumakas na siya. Pero ang bilis naman mawala kung pusa lang yan. Teorya at paliwanag ng kasambahay sa tatlo na nagbabaka sakaling mawala ang pag-aalala ng mga to. Pero nabigo siya matapos mapansin ni Sabrina ang pulang likido na tumutulong mula sa freezer ng two-door fridge. Yaya, ano yung tumutulo? Ayan oh, kulay pula. Ha? Ay oo nga no. Hindi ko din alam eh. Imposible namang karne yan dahil hindi pa ako namimili sa palengke ng karne. Tsaka busy ako manood ng Netflix kaya hindi ako nakapamili. Nilapitan ni Yaya Inday ang fridge at napatili siya matapos siyang buksan ang freezer dahil tumambad sa kanyang isang pugot na ulo na nakanganga at mulat pa. Halatang sariwa pa ito dahil sa walang humpay na pagtulo ng dugo. Nawala ng malay at bumagsak sa sahig ang katawan ng kasambahay dahil sa matinding sindak dulot ng kanyang nakita. Oh my God, confirm!
Aswang nga si Tito Victor. Nakakaawa naman na may-ari ng ulo na yan. Nakakadiri. Nandidiri at naaawang bulalas ni Sisi. Si Jasmine naman ay nanginginig ang kamay na dinukot ang kanyang phone mula sa bulsa ng pantalon. Saka kinuhanan ng picture at video ang nakangangang ulo. Kahit na nandidiri siya at halos bumaliktad na ang kanyang sikmura, at pagkatapos ay humingi ng tulong si Jasmine sa dalawa upang buhati ng walang malay na si Yaya Inday upang ilipat sa sofa na nasa dining area. Subalit saglit na natulala si Sabrina at nangilid ang kanyang mga luha habang nakatitig sa pugot na ulong na sa freezer pa din. Imposible. Hindi kaagad maproseso ng kanyang pag-iisip na ang mabuting tao na katulad ng kanyang Tito Victor ay isa palang aswang na pumapatay ng tao. Nadismaya siya at nalungkot dahil sa nakaririmarim na revelasyon. Muling tinawag ni Jasmine si Sabrina upang humingi ng tulong at doon lang siya bumalik sa wisyo. Isinira niya ang freezer at tinulungan na ang dalawa na buhatin si Yaya Inday papuntang sofa. Hindi na sila nahirapan at nabigatan dahil tatlo silang nagtulong-tulong at isa pa ay sanay na ang kanilang katawan na magbuhat ng mabigat dahil sa training nila bilang mga Phobias Angels. Girls, ako na magre-report kay Uncle Phoebe tungkol sa nalaman natin. Dahil isang subject lang naman ang schedule ko ngayong araw, hindi gaano kalaki mawawala kung absent ako. Sige na, pumasok na muna kayo. Paano naman doon si Yaya Inday? Iwanan na natin siya dito, Sisi. Hindi naman siya mapahamak dahil kung gusto siyang saktan o patayin ng Victor na yan, ay siguradong matagal na niyang ginawa. Pero alam naman natin lahat na maayos ang kalagayan niya dito. Nakagawa pa nga niya magmaraton ng Netflix, di ba? Pero kung talagang aswang si Sir Victor, pati din ba si Daya ay katulad niya? Yan ang kailangan nating malaman at imbestigahan. Kung pareha silang aswang na mag-ama, ay paniguradong doble ang panganib na hatid nila dito sa lugar natin. Sabay-sabay na nilisan ng tatlo ang walang malay na si Yaya Inday sa malaking bahay at naghiwa-hiwalay na sila ng landas. Nagtungo si Jasmine sa headquarters ng Phobias Org saka nireport kay PB ang ebidensya. Sa university naman ay pumasok nga sina Sabrina at Sisi. Kakatapos lang ng huling klase ni Sisi nang tumawag sa kanya si Jasmine. Hello, Sisi. Pumunta ka na dito sa headquarters. Nag-report na ako kay Uncle Phoebe. At ang kanyang utos, sugurin natin sina Victor mamaya bago pa siya muli makapambiktima ng ibang tao. Natawagan ko na si Sab para hindi na kayo dyan magkanapan sa university. Papunta ka din siya. Ganun ba? Sige, on the way na din ako. See you dyan sa headquarters. Sige, mag-iingat ka sa pagpunta dito ha. Hindi natin alam kung kailan ulit magpapakita si Victor sa kanyang anyong aswang at magasik na naman ang lagim. Sus, huwag mo nga akong problemahin. Kayang-kaya kong sarili ko. Sige na, papunta na ako dyan. Bye! Naglalakad si Sisi sa isang tahimik na eskinita. Mabuti na lang ay may mga street lights dito kaya maliwanag at hindi gaano nakakatakot. Nakakaloka naman tong pinasok kong industry. Di ko in-expect na mula sa pagiging working student / prostitute ay magiging assassin ako. At hindi lang basta assassin ha, assassin ng mga aswang. Ano ba nangyayari sa life ko? Wait, parang may sumusunod sa akin. Lingunin ko nga. Ay, wala namang tao. Meron talaga eh. Feeling ko, may sumusunod sa... Kamusta na, Sisi? Matagal ka na hindi nagpapakita sa amin. Ay shit, kinang ina ka. Ba't mo ako ginulat? Napasigaw si Sisi matapos lumabas sa poste ng streetlight ang isang balbas saradong lalaki na mga nasa 40s na ang edad.
Kasunod nito ay isa pang lalaki na mas mataba at tadtad ng tattoo ang braso at leeg. Gosh, pwede ba? Tigilan niyo na ako. Nag-quit na ako sa pagiging prostitute, no? Nag-change career na ako. Kaya wala kayong mapapala sa akin, Onyok at Gabo. Ang sungit mo naman. Gusto lang naman namin madala ka sa langit. Nakangiting sabi ng matabang lalaki at humakbang papalapit sa dalaga. Ah, ganon. Eh kung baliin ko yung leeg mo, Gabo, di ka mapupunta sa langit panigurado. Sa impyerno ka nararapat. Abo. Nagsalito. Parehas lang tayo mapupunta sa impyerno, Sisi. Tandaan mo, pokpok ko. Makasalanan ka din. Ang mabuti pa, huwag ka na magmatigas pa, Sisi. Kami bahala sa'yo. Babayaran ka nga namin ng malaki. Sabik na sabi ni Unyok, ang balbas saradong lalaki, sabay dumila-dila pa, na tila ba natatakam kay Sisi. Ay, walang niya. Nagmamadali ako. Tumabi nga kayo. Sa kaya ipababayad nyo sa akin, ibili nyo na lang ng sabon at deodorant. Ang aasim nyo na kasi. Pangangasar ni Sisi, kaya naningkit ang mga mata ni Gabo at kaagad na hinawakan sa braso ang babae. Ang dami mo naman sinasabi. Halika dito, tuwa sa akin kita. Hanggang sa makawa ka sa akin na tumigil na ako. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ang baho-baho mo kaya. Hoy mga pangit, bitawan nyo nga siya. Akong harapin nyo. Napatingin si Sisi, pati na din ang dalawang lalaki matapos sumigaw ni Jared sa di kalayuan. Naka-black na leather jacket ito at denim na pants na bumagay sa kanyang burst fade haircut. May hawak-hawak siyang baseball bat. Ang ilaw ng streetlight na nasa ibabaw ni Jared ay sapat na para makita ni Sisi kung gaano ito kagwapo. Para itong knight in shining armor na dumating para sagipin si Sisi mula sa mga balak manakit sa kanya. Sumugod ito papunta sa dalawang lalaki. Hahampasin niya sana ng baseball bat si Gabo, subalit binitawan nito si Sisi at hinawakan ng baseball bat kaya hindi natuloy ang paghampas sa kanya ni Jared. Sa halip ay sinikmura nito ang binata. Namilipit sa sakit si Jared at napaluhod kaya nabitawan niya ang bat nang tuluyan itong agawin na Gabo at ibinato sa kalsada. At sino ka naman pakilamero ka? May dala ka pang pamalo. Mahina ka naman palo. Pangungot niya ni Gabo sa nakaluhod na si Jared. Sinuntok niya ito sa mukha kaya natumba ito. Sorry, Sisi. Gusto ko lang naman sana na mapansin mo ko. Kaso, hindi kita na ipagtanggol. Garalgal ang boses na sabi ni Jared habang nakahiga sa sementadong daan ng iskinita at nakatingin kay Sisi. Nakaramdam ng kaunting simpatsya ang dalaga sa binata. Okay, tama na. Sobra-sobra nang tinulot yung pangiistorbo sa akin, ha? Imik ni Sisi at mabilis nitong dinampot ang baseball bat at pinalo sa maselang parte ng katawan si Gabo. Napasigaw at namilipit si Gabo kaya napaluhod ito dulot ng sakit. Inilabas ni Unyok ang kanyang kutsilyo at akmang sasaksakin si Sisi pero hinampas din siya nito ng baseball bat sa kamay kaya nabitawan niya ang naturang patalim. Napalakas nga lang ang paghampas ni Sisi kaya nabali ang kamay ni Unyok at umusli ang buto niya sa kamay. Napasigaw ito dulot ng matinding sindak at sakit. Aray ko, ang sakit. Walang yakang pokpok ka. Papatayin kita. Umiiyak na sigaw ni Unyok kay Sisi pero sinuntok niya ito sa muka kaya nawala ng ulirat ang lalaki at bumagsak sa kalsada. Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin. Babalikan namin kayo. Banta sa kanya ni Gabo matapos nitong makatayo at makarecover. Tumakbo ito at iniwan ang kanyang kasama na si Unyok na walang malay. Bago pa man tuluyang makalayo si Gabo ay ibinato ni Sisi ng ubod ng lakas ang baseball bat sa tumatakbong matabang lalaki at tumama ito sa batok niya kaya dinig na dinig ang paglagabog ng katawan nito sa semento. Tinulungang makatayo ni Sisi si Jared. Salamat ha.
Sorry kung ikaw pa yung nagligtas sa akin. Imbes na ako tong lalaki. Shit, nakakaya tuloy. Okay, but for now, to be continued na lang muna natin tong kwento natin. May kailangan pa akong gawin eh. Umalis ka na dito bago pa magkamala yung mga manyak na amoy cracklings na yan. Sabi ni Sisi sa binata at tumakbo na palayo sa lugar na yon. Nang marating na ni na Sabrina at Sisi ang headquarters, ay kaagad sila nagmeeting ni Phoebe kasama ang iba pa mga staff at agents, lalo na si Magenta. Nang matapos ang pagpupulong, ay nagbihisa na ng kanilang uniform ang tatlong assassin at sumakay na ng van papuntang bahay ni na Victor para isagawa ang kanilang misyon. Crimson, Indigo, isuot na natin ang ating mga maskara. Importante na maging pribado ang ating identity. Isang maliit na pagkakamali lang, ay pwede nila tayong makilala at manghanip ang buhay natin. Maging mga mahal natin sa buhay. Utos at paalala ni Jasmine kina Sisi at Sabrina bilang siya ang leader ng grupo. Patungo na ngayon ang van na sinasakyan nila papunta sa bahay ni na Victor, pero napukaw ang atensyon ni Jasmine matapos mahagip ng kanyang mga mata ang isang itim na sedan na umaandar pasalungat sa kanilang direksyon. Teka Rico, ihinto mo tong van. Utos ni Jasmine sa kanilang driver. Kaagad naman itong sumunod na may halong pagtataka. Ha? Bakit Emerald? Anong meron? Nakikita mo ba yung black na sedan? Kotse ni na Victor. Sundan natin, bilisan mo baka makatakas sila. Oh sige. Eto na, susundan na natin. Ay, ang taray naman ng eksena. Parang yung mga napapanood ko sa teleserye. Sundan mo ang coaching yun, bilis. Indigo, pwede ba magseryoso ka muna ngayon? Kailangan natin na mag-focus sa ating misyon. Sita ni Jasmine sa nakangising si Sisi. Napairap naman ito at ibinaling na lamang atensyon sa sinusundan nilang sasakyan. Okay, ang KJ naman neto. Eto na, magpo-focus na po. Parehas na lamang na napailing si Sisi at Jasmine sa isa't isa. Nakarating sila sa university dahil dito nagtungo ang sasakyan ni na Victor. Dahil nga sa 10 oras na ng gabi ay wala ng tao sa loob at labas ng paaralan. Inihinto ni Kiko ang van gaya ng ginawa ng driver ng kanilang sinusundang sasakyan. Bumaba mula sa front seat ng black sedan ang mag-amang Victor at Daya at nahintakutan ng mga angels matapos may bumaba na isang buntis mula sa backseat at tumabi sa dalawa. Hala, mukhang may bago na naman silang bibiktimahing buntis. Kung gusto nilang saktan ng buntis, bakit parang hindi ito na natakot sa kanila, Indigo? Crimson, malay ba natin na nagpapanggap lang silang mabait dyan sa buntis? Tapos, yun pala'y balak nilang imukbang yung fetus niya, di ba? Ano pa man ang dahilan? Wala nang tapat tayong sinasayang pang oras. Ngayong napatunayan na nating aswang sila, nasa panganib ang buhay ng buntis na yan. Lapitan na natin sila para mailigtas yung babae. Utos ni Jasmine kina Sisi at Sabrina at kaagad na nagtakbuhan ng mga to palapit sa mag-ama at sa babaeng malakihan siya na katabi nila ngayon. Sino kayo? Bakit kaya may mga sandata at nakamaskara? Nagtatakang tanong ni Daya nang mapansin ang tatlong mga babae na papalapit sa kanila. Nagulat din ang kanyang ama na si Victor, maging ang kasama nilang buntis na nakatayo ngayon sa kanilang tabi. Kami, ang mga anghel na kalaban ng kasamaan at kadiliman. Tagapagtanggol ng sangkatauhan, kilabot at bangungot ng mga masasamang aswang. Kami ang Focus Angels. Ay, ang taray! Ang lakas maka-sailor mo ng intro natin. Ulitin ulit natin. Indigo, umayos ka. Kaharap natin ngayon ang ating mga kalaban. Ay, oo nga pala. Sorry, na-overwhelmed lang ako. Kayo naman masyadong serious. Kung sino man kayong Phobias Angels kayo, ako na nagsasabi sa inyo, kailangan nyo na umalis ngayon bago pa kayo mapahamak. Hindi kami natatakot sa inyo. Alam namin ang totoo niyang pagkatao. Kaya mabuti pa, ay pakawalan niyo na yung buntis at ibigay siya sa amin. Matapang napasigaw na utos ni Jasmine sa mag-ama. Pero tumapang lang ang mga mukha ng mga to na tila kontra sa sinabi ng dalaga. Wala kayong alam sa totoong mga nangyayari. Kaya wag na kayong mangialam dito at umalis na kayo bago mahuli ang lahat.
At talagang nagmamatigas pa kayo. Well, pasensyahan na lang. Dahil kailangan na namin itong daanin sa daas. Binunot ni Jasmine ang isa sa mga kutsilyo na nakasabit sa kanyang sinturon at ibinato ito papunta sa mukha ni Victor. Subalit, isang dangkal na lamang ang pagitan nito sa lalaki nang biglang huminto ang patalim sa ere at lumutang na tila ba may pumigil dito. Napansin nila na nakatutok ang isang kamay ni Daya sa kutsilyo at inihagis niya ito sa isang sulok ng kalsada nang hindi hinahawakan ang naturang sandata na tila ba may kapangyarihan siya. Oh my gosh, paano niya nagawa yun? Napigilan ni Daya yung knife mo nang hindi ito hinahawakan. Para siyang si Eleven ng Stranger Things. Teka, bigla ako naliwanagan. Tanda mo ba noong nasa gym tayo ng school? Muntikan ka ng tamaan ng bola. Pero bigla itong huminto sa ere as if may pumigil dito na hindi natin nakikita. Nandun din si Daya kasi in-invite niya tayong mag-lunch sa kanila. Ang ibig sabihin, siya ang may kagagawan nun tulad ng nasasaksihan natin ngayon dito. Ay, oo nga no Crimson. Pero paano niya nagawa yun? Anong uri ng nilalang siya? Witch. Isa siya mangkukulam obviously. Pero mamaya na tayo magtsikahan. Kailangan natin silang pigilan sa binabalak nila sa buntis. Wait, witch? Akala ko ba aswang si Tito Victor? Natahimik ang tatlo nang may narinig silang mga pagaspas na tila nagmumula sa mga malalaking pakpak na palakas ng palakas. Daddy, nandito na siya. Maganda kayo. Anak, maganda ka. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para pigilan ang aswang na yan. Ikaw naman, Dayan, pumasok ka na sa kotse at kunin mo ang isang garapon na asin na nasa loob para hindi ka malampitan ng halimaw. Kami nang bahala sa aswang na yan. Utos ni Victor sa babaeng buntis at kaagad itong sumunod at pumasok sa loob ng kotse. Saka isinara ito at dinampot ang plastic na clear jar na puno ng asin. Inalabas naman ni Victor ang kanyang revolver na may 6 na bala. Saka tumingin at muling hinanap kung saan nagmumula ang malalakas na pagaspas. Mula sa kinatatayuan ni na Agent Crimson, Emerald at Indigo ay kitang-kita nila sa itaas ang isang anino ng tao na may pakpak na gaya ng sa paniki. Nasa likuran nito ang higanting bilog na ilaw ng buwan na siyang nagbibigay ng liwanag sa paligid bukod sa streetlights. Lumapag ang nilalang sa bubong ng kotse ni na Victor. Kaagad na ikinasa ni Victor ang kanyang revolver at itinutok sa aswang sabay inubos nito ang kanyang bala sa pagpaputok dito. Pero nasayang lang ang lahat ng 6 na bala nito dahil iniharang lang ng wakwak ang kanyang mga kapal at kasing tigas ng bakal na mga pakpak. Ni hindi man lang ito nasaktan o kahit kakaunting galos man lang. Napakatanga mo. Sinayang mo lang ang mga bala. Wala na kayang magagawa para pigilan ako. Ibigay niyo na sa akin ang buntis na to para hindi ko kayo saktan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa daddy ko. Sinugatan mo siya sa likod. Sinaktan mo siya. Hindi ka pa ba nakokontento sa mga binibiktima mo mga tao dito sa lugar namin? Guys, tama ba yung narinig ko? Sinugatan ang aswang ang likod ni Tito Victor? Ibig sabihin, hindi galing sa kutsilyo ang sugat niya sa likod. Obvious naman, Sisi. Nakita mo naman, si Tito Victor mismo ang bumaril sa totoong aswang. Mali ang akala natin. Hindi aswang si Tito Victor. Na-set up lang siya. Para siya ang mapagbintangan natin. Sinadya ng aswang ang lahat. Planado niya. Eh kung ganun, ano yung explanation ng pugot na ulo na nakita natin sa freezer ng bahay nila kanina? Malalaman din natin. Pero sa ngayon, ay kailangan ng tulong ng mag-ama. Bumagsak ang katawan ng halimaw sa isang sulok ng sementadong kalsada matapos itong ibalibag ni Daya nang hindi hinahawakan gamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang witch. Itinutok ni Daya ang kanyang kanang palad sa katawan ng aswang at sinambit ang isang Latin spell. Incendio!
pagkabanggit nito ni Daya ay biglang nagkaroon ng apoy paikot sa kung saan nakahiga ang aswang. Kaagad na bumangon ito nang maramdaman ng init. Buwisit ka. Masyado kang pakalamera. Porket may kapangyarihan ka bilang isang mangkukulam, ay akala mo kung sino ka na. Papatayin ko kayo mag-ama sa oras na makalabas ako dito. Daya, hayaan mo kaming tulungan ka. Naagaw ang atensyon ng mangkukulam matapos marinig ang boses ni Sabrina. Kung sino man kayo, huwag kayong mangialam dito. Delikado ang aswang na yan. Baka mapahamak pa kayo. Matapang nasabi ni Daya sa tatlo pero hindi nagpapigil si Sabrina. Humakbang pa siya palapit kay Daya kaya itinutok nito ang kanyang palad sa nakamaskarang babae at biglang tumalsik ang katawan nito at bumagsak sa isang sulok ng kalsada. Bumangon naman kaagad si Sabrina at hindi inalintana ang pananakit ng kanyang katawan dulot ng pagtalsik. Nagulat sina Jasmine at Sisi nang tanggalin ni Sabrina ang kanyang maskara kaya tumambad kina Daya ang totoo nitong pagkatao. Nalaglagan pa nga ng mangkukulam dahil sa gulat at hindi siya makapaniwala na ang best friend niyang si Sabrina ang sinaktan niya. Sab, ikaw ba talaga yan? Oo, ako to Daya. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo para hindi ka maguluhan at pagdudahan pa kami. Miyembro ako ng mga assassin na pumapatay ng mga aswang. Mahigpit na utos sa amin na gawin sekreto ang pagkatao namin para sa kaligtasan namin. Pero wala na akong ibang choice. Kailangan kong sabihin sa'yo para magtulungan tayong tapusin ang aswang na yan. Parehas pala tayong may sekreto. Siguro naman, alam mo na kung anong klaseng tao ako dahil sa nakita mo. Isa ako mangkukulam. Alam ko Daya at tanggap kita. Kahit ano ka pa, dahil napakabuti niyo na Tito Victor sa amin. Nagpasya na din sina Sisi at Jasmine na tanggalin ang kanilang maskara para makilala sila ni Daya at Victor. Jasmine, Sisi, kayo din? Hindi makapaniwalang tanong ni Daya sa dalawa matapos makita ang mga mukha ng mga to. Napatango na lamang sina Sisi at Jasmine. Tito Victor, pasensya na kung napagbintangan ka naming aswang. May sugat ka kasi sa likod, kaya akala namin ikaw yung binato ko ng kutsilyo noong na-encounter namin ang aswang na yan. Wala yun sabi, ha? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay alam yun ng totoo. At saka malamang, sinadya ng wakwak na yun ang nangyari. Nagulat nga ako kasi bigla na lang niya akong ginuhitan sa likod ko gamit ang kutsilyo. Kaya nagkasugat ako noong sinundo ko tong si Daya dito sa school niyo. Bigla na siya nanakbo at nagpalit ng anyo sa lumipad palayo matapos siyang gawin yun. Pero mabuti na lang na mukhaan siya ni Daya. Kaya nalaman namin ang totoo niyang identity sa likod ng panyampeging aswang. Talaga po Tito Victor? Nalaman niyo kung sino siya? Oo, Sab. Siya ay si... Kamusta, Sab? Ako ito. Naputol ang pagsasalita ni Victor nang biglang sumingit ang aswang na ngayon ay bumalik na sa kanyang anyo bilang isang tao. Mang Allen, ikaw ang aswang? Surprise! Ako nga, Sab. Hindi mo pa ba nahalata? Kaya nga favorite ko ang tinapay mo na may palamang atay. Liver spread. Napakadali niyong paglaruan at paikutin. Noong gabing nakalaban ko kayo, ay pamilyar na kaagad sa akin ang mga boses niyo kahit nakamaskara pa kayo. Lalong-lalo na ang sayo, Sab, kung gaano ito ka-inosente at malambing. Hindi ako pwede magkamali na isa ka sa mga babaeng nakasagupa ko. Kaya naman ginamit ko ang aking utak. Nag-isip ako kung paano ko kayo paglaruan. Una, ay kailangan ko kayong mapaniwala na si Victor ang aswang. Kaya sinugatan ko ang likod niya at nilagyan ko ng putol na ulo ang bahay nila. Pangalawa, ay nagpanggap akong biktima ng aswang para naman hindi nyo isipin na ako mismo ang aswang.
Sinaktan ko ang sarili ko at nagpanggap na walang malay hanggang sa makita ko ng mga estudyante sa garden ng school na yan. Kitang-kita ko sa iyong mga mata ang simpatya at awa para sa akin. Kaya natuwa ako dahil umaayon ang lahat sa plano ko. Pangatlo ay kailangan kong hintayin ang kabilugan ng buwan para doon ako magpakilala sa inyo at doon din ako lalakas ng sobra-sobra dahil sa sinag ng bilog na buwan. Nagmumula ang kakaibang lakas namin mga aswang at ngayong gabi ay bilog at napakalaki ng buwan. Kaya umanda kayo sa pagpaslang nyo sa mga alaga kong sigbin at sa pangingialam nyo sa akin. Ilang dekada ko silang inalagaan at pinapakain pero kinuha nyo sila sa akin. Magbabayad kayo. Wow ha, hiyang-hiya naman yung mga taong sinugi mo at minukbang. Ikaw pang may gana magalit? Hindi na napigilan ni Sisi ang galit sa aswang kaya nagsalita na ito pero biglang tumingala ang aswang sa itaas kung nasaan payapang lumulutang ang bilog at higanting buwan. Mabilis itong muling nagpalit anyo bilang isang wakwak. Ibinuka niya ang malaki niyang pakpak at ikinumpas ito sa apoy na nakapalibot sa kanya hanggang sa namatay ito. Bigla itong lumipad at sinugod si Victor saka dinukot ang puso nito at kinain habang tumitibok pa. Sabay lumipad ng walang kasing bilis kaya hindi na nila ito nakita. Napatili ng malakas si Daya matapos makita ang butas na dibdib ng kanyang ama. Dilat ang mga mata na bumagsak sa sementadong kalsada ang katawan ni Victor na ngayon ay wala ng buhay. Nilapitan ni Daya ang kanyang ama at lumuhod sa tabi nito at nayakap ang katawan nito habang umiiyak. No, Dad. Huwag mo ko iwan, Daddy. Gumising ka. Halos magwala na sabi ni Daya habang umiiyak. Naglapitan naman sina Sabrina sa mag-ama. Hindi makapaniwala si Sabrina sa nangyari. Napakabilis nito at hindi man lang niya napigilan ang aswang na patayin si Victor. Daddy, please. Please, Dad. Gising, huwag mo ko iwan, Dad. Daddy. Paulit-ulit na sabi ni Daya. Napaiyak na din sina Sabrina, Sisi at Jasmine. Lumabas na din ng kotse ang buntis dahil nga sa awa sa nangyari kay Victor. Hindi pwede to. Bakit? Napakabuting tao ni Tito Victor para mawala. Paano na si Daya? Tumatangis at malungkot na tanong ni Sabrina sa sarili. Ilang sandali pa ay narinig na naman nila ang mga pagaspas ng pakpak ni Mang Allen. Sabay-sabay na napalingon ng 3 asasin sa likuran. Balak sugurin ng aswang ang nakatalikod din na buntis pero mabilis na dinukot ni Sisi ang kanyang garlic tear gas at ibinato sa lumilipad na aswang. Napahinto ang aswang sa paglipad at lumapag sa kalsada habang inuubo. Napayuko ito at halos hindi makahinga dahil gawa sa bawang ang usok ng tear gas na ibinato sa kanya ni Sisi. Subalit, hindi nagtagal ay nawala din ang panghihina ng aswang. Pinagaling siya ng sinag ng buwan. Hindi niyo ako basta-basta matatalo dahil bilog ang buwan. Malakas kami mga aswang. Tigilan niyo siya. Ako ang tatapos sa kanya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya kay Daddy. Utos ni Daya sa 3 babae na baka sa boses ang matinding puot. Tumayo ito at naglakad palapit sa nakaupo at nakangising aswang. Iniwan niya ang bangkay ni Victor sa kasama nilang buntis na umiiyak ngayon. Itinutok ni Daya ang kanyang hintuturo sa kalangitan kung nasaan ang buwan at sumigaw na isang Latin chant. Vuko, Nubes. Dumilim ang paligid dahil isang itim na ulap ang namuo sa kalangitan at humarang sa buwan. Sa kakamagyabang ngayon, wala na ang buwang ipinagmamalaki mo. Sabi ni Daya sa aswang. Ibinuka nito ang kanyang pakpak at nilipad na sana. Pero isang Latin spell na naman ang pinakawala ng mangkukulam. Petrificus, Totalos. Biglang nanigas ang halimaw at hindi na makagalaw dahil sa spell ni Daya.
Walang iya ka. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo makagalaw? Ang tigas ng buong katawan. Daing ng aswang, itinutok ni Daya ang kanyang kamay kay Mang Allen. Magbabayad ka sa lahat-lahat ng kasamaan mo. Para ito kay Daddy at sa iba mo pang mga inosenteng biktima. Crucio, Sigaw ni Daya at namilipit sa sakit ang aswang. Napahiyaw ito sa sobrang sakit. Tinutorture ito ng spell ni Daya, kaya walang paglagyan ng matinding sakit at paghihirap na nararamdaman ng aswang na si Mang Allen. Tumulo na lamang ang luha nito dahil nga sa hindi din siya makagalaw. Maya-maya ay sumabog ang katawan ng aswang at nagkalat ang dugo at laman loob nito sa kalsada. Kasabay nito ay nahimatay si Daya dahil sa labis na puwersa ang kanyang pinakawalan para pasabugin na parang lobo ang katawan ng aswang. Tulungan niyo ako. Dalhin natin siya sa headquarters. Utos ni Jasmine sa mga angels, nagpatulong sila sa driver na si Kiko upang buhatin ang katawan ng mag-ama papasok sa loob ng van. Nagpaiwan naman ang buntis dahil babalik na daw siya sa bahay na mag-ama para sabihin kay Yaya Inday ang mga nangyari. Ginamit nito ang kotse ni Victor dahil marunong naman ito magmaneho. Lumipas ang ilang araw, nailibing na ang bangkay ni Victor. Nasa sementeryo ngayon sina Sabrina, Sisi, Daya at Yaya Inday, kasama ang magtitong Jasmine at Phoebe. Lahat sila ay nakasuot ng black bilang tanda ng pagluluksa. Maliban syempre kay Phoebe na naka-pink couture suit intay. Inilagay ni Daya ang puting rose sa lapida ng kanyang ama at pinunasan ng kanyang luha. Yaya Inday, mauna ka na sa kotse. May sasabihin na ako sa mga kaibigan ko. Utos ni Daya sa kasambahay at tumango lamang ito sa kanya, saka tumalikod upang lisanin sila. So, ano ba yung urgent na sasabihin mo, Iha? At talagang kailangan namin magpaiwan dito. Gusto kong labanan ang lahat ng mga masasamang aswang. Gusto kong protektahan ang mga taong walang kalaban-laban na kanilang gustong saktan. Sumusumpa ako dito sa libingan ng aking daddy. Nagagawin ko ang lahat. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para labanan sila. Gusto ko maging isang Phobia's Angels. Paliwanag sa kanila ni Daya, hindi naman makapaniwala ang tatlo sa kanilang narinig, lalong-lalo na si Sabrina na kanyang best friend. Eh kung ganun, masaya akong sabihin sa'yo na pwede ka na magsimula mag-training. Wow! Madadagdagan na tayo ng member. Masaya at excited na sabi ni Sisi. Nagyakapan ng apat na magkakaibigan habang nakangiti dahil sa kabila naman nangyari ay magkakasama pa din sila. Sa isang luma at malaking mansyon ng bayan ng Tatlong Rosas ay pumara ang 5 itim na van. Bumaba mula dito ang isang babaeng mga nasa 40s na ang edad. Nakasuot ito ng rounded sunglasses at nakapatong sa kanyang ulo ang itim na sombrerong cartwheel. Nakabestida siya na kulay itim at black scarpin heels ang sapin niya sa paa. Tinanggal niya ang kanyang black gloves at inabot sa driver ng van na sumunod sa kanya. Ang kamay nito ay may tatak ng crescent moon na may kulay pulang tinta. Come on, hand me my cigarette. Utos ng misteryosong babae sa driver at kaagad niya itong binigyan ng isang kahan ng sigarilyo. Kumuha ng isa dito ang babae at sinindihan gamit ang lighter na hawak pa din ng driver. Saka humithit at binuga ang puting usok habang nakatingin sa lumang mansyon na kinulong sa mataas na gate. Bumaba naman sa isa pang van ang isang binata at 2 dalaga na parehas mga nakaitim din. So, Mommy, dito na tayo titira? Dito na natin hahanapin si Daddy? Usisa ng isa sa mga dalaga sa nagsisigarilyong ginang. Oo, anak. Ito ang lugar kung saan dinala ng Phobia's organization ng daddy nyo. Kaya kailangan nating mahanap si Magenta para mabawi ang ating pinuno.
Sagot ng ginang sa anak at ngumiti ito na makahulugan. Itutuloy.